Good morning. Good morning. Fishing tayo ngayon. Ito yung lure na gagamitin natin. It's a spoon. Nandito na ako kahapon, pero wala akong nahuli. Nagkabuhol-buhol lang yung fishing line ko. So, ginawa ko kahapon. Inayos ko yung line. So, hopefully okay na ngayon. Let's see how it goes. Ang fishing gear natin, yung rod ko, fishing rod, I got this from AliExpress. Siguro mga $34 pati tax yata, something like that. It's a spinning rod. I don't expect much from it, pero yung mga nabibili ko usually sa AliExpress okay naman eh. So I have good expectations for this. Yung fishing reel ko, pangalawa ko na to. Yung una ko was the cheapest I can find from Amazon. Pati yung rod, parang rod and reel combo siya. Sira kaagad yung reel. Parang within the first 30 days. Wala pang 30 days. Siguro 2 weeks pa lang ako nag-fishing. Nahulog yung crank handle sa tubig. Hindi ko na makuha. Buti na lang pwede pa siya isole, so binalik ko kagad. Umanap na ako ng maganda. Gusto ko sana Shimano o kaya Daiwa kasi Japanese, pero masyadong mahal eh. Yung gusto ko beach pang saltwater fishing, mahal masyado. It's about $200, 100 at least. Budget ko nun siguro mga $50 lang, wala pa eh. Kaka-shopping ko, inisip ko kaya ko naman siguro 100. So nauwi tayo sa Pen. May in-order ako from Pen na siguro mga $80, $60. Nawala, hindi dumating. Siguro 1 week hindi dumating. I got a refund. Tapos Tiempo, nag-sale yung gusto ko. It was a Pen Fierce 4. Fierce ba o Pursuit? Fierce yata. It went on sale, $160 yata. And then nag-sale din ito, Pen Battle 4. It was on sale, $120. Kinumpare ko. Ang difference kasi kaya mas mura siya, it's a size 6,000. So mas malaki siya, mas mabigat. Kaya lang sa tulong ng AI na sinabi na mas durable itong Pen 4, Battle 4, dahil CNC siya o something CNC gear technology, mas maganda siya for saltwater fishing, mas durable. So ito na yung kinuha ko, mas mura pa, so napaganda. Imbis na nakuha ko yung isa na mas lower, siguro category, sabihin natin category, in entry level siya eh, pero hindi siya entirely for saltwater fishing. Buti na lang nawala, so na refund at least, di ba? Nakakita ko to. I'm happy with this so far. Ang fishing line ko is a 40-pound line. Sabi ni AI masyadong mabigat, or pag nakahuli daw ako ng 40-pound fish, bibigay yung rod ko. Pero at the rate I'm going, wala pa ako nahuli. I don't think I'll be getting anything that big soon enough. So I'm happy with this for now. Kasi yung rod, it's traveling rod, tama ba yun? Pwede mo siya i-break apart into 8 sections.
kasya siya dun sa bag, sa pannier bag ng bike. So I can take the train, bike coming here. Siguro mga 1 hour travel time is good. There you go. It's good. When I was here, siguro from 5, started, pumunta na ako dito after ng Uber Eats ko around 4. Dumating ako dito, pati setup ng gear, siguro mga 5 na nagsimula. First cast. Yung unang tapon ko, I was using a spoon, kaya lang pangit yung pagkakasetup ko, so na-snag lang, nawala. Tapos nag soft lure na ako, kaya lang parang masyadong magaan yung lure, nagkakabuhol-buhol lang yung line ko, so most of the time I was just fixing that, and then at some point pumasok yung buhol dun sa reel. Hindi ko na matanggal, hindi ko na maayos, umuwi na ako. Anyway, 6 na yata nun, past 6, umaambon pa, so inis ko, uwi na lang ako, ayusin ko, come back today. Nag-decide lang ako to make it a morning kasi nga yung Uber Eats daming maliit yung kita pag umaga ako lalabas eh. So naisip ko na bakit di ko na lang pagbaligtarin pag umaga. I'm sure wala naman ako mahuhuli, pero it's more, wala lang, makapag fishing lang. Yan o, kung walang mahuli, at least I'm here, diba? I get to share the experience. Natetesting ko yung gear ko, and also shoot video, share ko experience. Wow. Share ko experience. Okay na, I'm happy with that. That's the point, diba? Happy ka sa ginagawa mo, sabi ni Chef RV. Yun, layo. 50 meters siguro, 20, 30 meters. Hindi na natin 30 meters yung cast na yan. Iniisip ko basahin ko yung kasi I've been watching videos about how to find fish. Tinitingnan ko yung waves kanina eh, bakit saan ako pwede mag fishing. Wala naman ako nakitang riptide, or siguro hindi ko pa talaga mabasa. Iniisip ko saan ba nagsimula yung waves, so saan ba nagbe-break. So banda dito siya nagbe-break, so ibig sabihin may palalim dito. I'm thinking na kaya siguro nakakahuli yung mga tao dito kahapon dahil this is parang fish highway, something like that, sabi ni AI. So testing natin. Sabi ni AI wala naman daw akong mahuhuli. Well, maliit yung chances that I'll catch anything. So okay lang. Fishing, make video, test my gear, learn something, and nag-bike ako. Ang ganda ng environment ko, tahimik. I'm good. Okay na ako. Para na ako nakahuli ng tuna. Ganda rito. Baba tayo dito para lang makita nyo yung ibang parts ng pier, and then bato tayo dito.
Ayan yung bike ko. Kita nyo ba? There's my bike. Ayan yung beach. Nice. Layo ako dito. Hindi ako nakatira dito. Siguro kung magkakotse ka, mga 40 minutes. Public transport kasama yung bike. Well, kung public transport, magta-train and then tram coming here, so 1 hour 2 hours siguro, pati lakad mo na to get here. Bike, so lagpas lang ng 1 hour, so okay na. Saan pupunta to? May padating. Morning. Sorry? Yeah. You fishing? Yeah. Yeah. Yesterday they caught a lot of Australian salmon around here. Oh. What size? Oh, well, this Nice size. little ones. Yeah. Yeah. Oh, good to see catch one. So some go in the title. Turista. Here we go. Yeah, baby. Where is it? Come on, baby. Oh la la. You'll be okay. What is it? Hi. It's not a fish. Balik. Thank you. Time check 12 o'clock. Wala pa rin tayong huli. Okay lang. Yung mga dumating na tao ayun. Ikaw lang kung makikita nyo. Tatlo sila. Well, dalawang isang may mag-asawa tapos may isa pang dumating sila sa dulo. Puti. Alis na akong 12:30. Trabaho muna. Balik ako bukas. Hindi ko alam kung off ako bukas o fishing ako. Pwede ako mag-fishing. Kasi may comp bukas tennis competition.
Recreational lang. Lowest section kami, puro talo. 7 p.m. Pwede siguro mag-fishing bukas. Day off sa Uber Eats. Pero, fishing, tuloy pa rin. Sige. Yun na lang. So far, wala pa tayong buhol. That's good.